Bilang karagdagan, ang diskarte ay maaari lamang ipatupad ng individual. Ang mga panalangin binayaran ay walang halaga. Ginagawa ng walang hangganan na kaalaman. Walang negosyo bilang kapalit. Either nagsasalita ka ng diretsyo o hindi ka nagsasalita. Maaari kang bumili ng mga aklat ng panalangin at basahin ang mga ito ng paulit-ulit hanggang sa iyong katapusan. Dapat kang sumailalim sa pagbabago upang maiparating ang iyong mga iniisip sa infinite intelligence na maaari lamang ibigay sa pamamagitan ng iyong sariling subconscious mind. Ang mga radio transmission ng sound vibration ay halos kapareho sa paraan kung saan maaari kang makipag-usap sa infinite intelligence. Naturally, kung alam mo kung paano gumagana ang radyo, alam mo na ang tunog ay hindi maipapadala sa himpapawid hanggat hindi ito napapataas o nababago sa isang bilis ng panginginig ng boses na hindi naririnig ng tainga ng tao. Ang istasyon ng pagpapadala ng radyo. Nakukuha ang boses ng tao at nag-aagawan o inaayos ito sa pamamagitan ng pagsulong ng vibration ng maraming beses. Ang sound vibration ay maaari lamang maipadala sa pamamagitan ng ether sa ganitong paraan. Kinukuha ng ether ang enerhiya na orihinal na mga vibrations ng tunog at ipinapadala ito sa mga istasyon ng pagtanggap ng radyo. Ang mga receiving station na ito ay hakbang ang enerhiya pabalik sa orihinal nitong rate ng vibration upang ito ay makilala bilang tunog. Ang subconscious mind ay kumikilos bilang isang middleman na nagsasalin ng mga panalangin ng isang tao sa mga terminong mauunawaan ng infinite intelligence, naghahatid ng mensahe, at nagbabalik ng tugon sa anyo ng isang tiyak na plano o konsepto para sa pagkuha ng bagay ng panalangin ng isang tao. Kung mauunawaan mo ang paniniwalang ito, mauunawaan mo kung bakit ang mga salitang nakasulat sa aklat ng panalangin ay hindi at hinding-hindi magagawa. Makipag-usap sa infinite intelligence. Bago dumating ang iyong kahilingan sa limitless insight, isang pahayag ng hypothesis lang ng lumikha, malamang na nabago ito mula sa kakaiba nito. Thought vibration sa mga tuntunin ng otherworldly vibration. Ang tanging kilalang puwersa na makapagbibigay sa iyong mga iniisip ng espiritual na kalidad ay ang pananampalataya. Ang takot at pananampalataya ay hindi nagkakasundo. Ang isa ay hindi maaaring umiral kung nasaan ang isa. Chapter 13 The Brain a Broadcasting and Receiving Station for Thought, the 12th Step Toward Riches. Sa loob ng mahabang panahon, ang lumikha may kaugnayan sa pagtatrabaho. Kasama ang yumaong Dear Alexander Graham Chime at Dear Elmer R. Entryways, nakita na ang bawat cerebrum ng tao ay parehong telecom. Kung ano ang higit pa, pagkuha ng istasyon para sa vibration ng pag-iisip. Ang bawat utak ng tao ay may kakayahang kunin ang mga vibrations ng pag-iisip na inilabas ng ibang mga utak sa pamamagitan ng medium ng ether, katulad ng prinsipyo ng pagsasahimpapawid sa radyo. Ihambing at isaalang-alang ang kabanata sa paglalarawan ng imahinasyon ng malikhaing imahinasyon kaugnay ng pahayag sa naunang talata. Ang receiving set ng utak ay ang creative imagination na tumatanggap ng mga kaisipan mula sa utak ng ibang tao. Ito ay ang organisasyon ng pagsusulatan sa pagitan ng isa. Nakakaalam o nag-iisip na isip at ang apat na pinagmumulan kung saan maaaring makuha ng isa. Makakuha ng mga pagpapabuti sa pag-iisip. Kapag pinalakas o ilipat pasulong sa isang mataas na bilis ng panginginig ng boses, ang isip ay nagiging mas bukas sa vibration ng pag-iisip na dumarating. Ito sa pamamagitan ng ether mula sa labas na pinagmumulan. Itong moving forward na proseso. Nangyayari sa pamamagitan ng mga positibong damdamin o mga pessimistic na damdamin. Ang mga vibrations ng pag-iisip ay maaaring palakasin ng mga emosyon. Ang tanging mga vibrations na maaaring makuha at ipadala ng ether mula sa isang utak patungo sa isa pa ay ang mga nangyayari sa napakataas na rate. Ang enerhiya na nag-vibrate sa napakataas na rate ay iniisip. Ang pag-iisip na binago, tinaas, ng alinman sa mga pangunahing emosyon ay nag-vibrate sa mas mataas na bilis kaysa sa normal na pag-iisip, at ang makina ng pagsasahimpapawid ng utak ng tao ay nagpapadala ng ganitong uri ng pag-iisip mula sa isang utak patungo sa isa pa.
Sa mga tuntunin ng intensity at puwersang nagtutulak, ang emosyon ng pakikipagtalik ay nasa tuktok ng listahan ng emosyon ng tao. Kapag ang emosyon ng pakikipagtalik ay naroroon, ang utak ay nag-vibrate sa mas mabilis na bilis kaysa kapag ang emosyon ay wala o hindi aktibo. Ang malikhaing imahinasyon ay nagiging lubos na katanggap-tanggap sa mga ideya na nakukuha nito mula sa ether bilang resulta ng sex transmutation dahil ang bilis ng vibration ng mga pag-iisip ay tumataas sa ganoong pitch. Naka-on. Sa kabilang banda, kapag ang cerebrum ay nag-vibrate sa isang mabilis na rate, ito ay hindi lamang gumuguhit sa mga pagninilay at kaisipang hatid ng iba't ibang kaisipan sa pamamagitan ng medium ng ether. Gayunpaman ito ay nagbibigay para sa sariling mga pagsasaalang-alang na pakiramdam na kung saan ay pangunahing bago ang mga pagsasaalang-alang na iyon ay nakuha at sinundan ng isa subliminal na utak. Kaya, makikita mo na ang patnubay sa telecom ay ang variable kung saan pinaghalo mo ang pakiramdam o pakiramdam sa iyong mga pananaw at pumasa ang mga ito sa iyong psyche-isip. Ang stasyon ng pagpapadala ng utak, kung saan ipinapadala ang mga kaisipan, ay ang hindi malay na isip. Ang receiving set na kumukuha ng thought vibrations mula sa ether ay ang creative imagination. Isaalang-alang ngayon ang prinsipyo ng autosuggestion na siyang daluyan kung saan maaari mong patakbuhin ang iyong broadcasting na istasyon bilang karagdagan sa mga mahahalagang bahagi ng subconscious mind at ang faculty ng creative imagination na bumubuo sa pagpapadala at pagtanggap ng mga set ng iyong makinarya ng mental broadcasting. Malinaw na ipinaalam sa iyo ang proseso kung saan ang desire ay maaaring mabago sa monetary equivalent nito sa pamamagitan ng mga tagubilin sa autosuggestion chapter. Ang proseso ng pagpapatakbo ng iyong mental na broadcasting na istasyon ay medyo diretso. Kapag gusto mong gamitin ang iyong istasyon ng pagsasahimpapawid, kailangan mo lamang sundin ang tatlong panuntunan, ang subconscious mind, creative imagination, at autosuggestion. Ang stimuli na ginagamit mo upang ipatupad ang tatlong prinsipyong ito ay nakabalangkas. Ang proseso ay nagsisimula sa desire. Ang pinakamagandang kapangyarihan ay immaterial. Ang pagbagsak ay nagdala sa mundo sa pinakadulo ng pag-unawa sa mga kapangyarihan na hindi material at hindi mahalata. Sa pamamagitan ng ang mga panahon na lumipas, ang tao ay umasa ng husto sa kanya. Aktwal na mga kakayahan at pinaghigpitan ang kanyang pananaw sa mga aktwal na bagay na maaari niyang makita, makontak, sukatin, at sukatin. Ang edad na ito, na magtuturo sa atin ng isang bagay tungkol sa hindi nasasalat na mga puwersa ng mundo na nakapaligid sa atin, ay ang pinakakahanga-hanga sa lahat ng edad. Habang sumusulong tayo sa edad na ito, posibleng matuklasan natin na ang ibang sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa pisikal na sarili na nakikita natin sa salamin. Kapag naririnig natin ang mga tao na basta-basta na tumutukoy sa mga bagay na hindi nila nakikita sa alinman sa kanilang limang pandama, dapat itong magsilbing paalala sa ating lahat na tayo ay kinokontrol ng mga puwersa na hindi nakikita o nararamdaman. Ang hindi nasasalat na puwersa na nakapaloob sa loob ng dumadagundong na alon ng mga karagatan ay hindi maaaring pamahalaan o kontrolin ng sangkatauhan sa kabuuan. Ang hindi madaling unawain na puwersa ng grabidad na nagpapanatili sa maliit na lupang ito na nakabitin sa himpapawid at pumipigil sa mga tao na mahulog mula rito ay hindi mauunawaan o makontrol ng tao. Ang tao ay ganap na sumusunod sa hindi nasasalat na puwersa ng isang bagyong may kulog, at siya rin ay walang magawa sa pagkakaroon ng hindi nakikitang puwersa ng kuryente. Sa katunayan, wala siyang ideya kung ano ang elektrisidad, saan ito nanggaling, o kung ano ang layunin nito. Dagdag pa rito, ang kamangmangan ng tao sa hindi nakikita at hindi nasasalat ay hindi narito. Wala siyang pinaka-foggiest na ideya. Ang mailap na kapangyarihan at kaalaman na binalot ng dumi ng lupa. Ang kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng bawat piraso ng pagkain na kanyang kinakain, bawat isa. Piraso ng damit na kanyang isinusuot, bawat dolyar na inihahatid niya sa kanyang mga bulsa. Panghuli ngunit hindi bababasa, sa kabila ng kanyang pinuri na edukasyon at kultura, ang tao ay may kaunti o walang pag-unawa sa hindi nasasalat na puwersa ng pag-iisip,
na siyang pinakadakila sa lahat ng hindi nahahawakan. Siya ay pumapasok sa isang kapanahunan na magbibigay ng kaliwanagan sa paksa, ngunit kakaunti ang kanyang nalalaman tungkol sa pisikal na utak at sa malawak na network ng masalimuot na makinarya kung saan ang kapangyarihan ng pag-iisip ay isinalin sa materyal na katumbas nito. Sinimulan na ng mga siyentipiko na tingnan ang kamanghamanghang bagay na ito na tinatawag na utak. Kahit na nasa kindergarten stage pa sila ng kanilang pag-aaral, sapat na ang kanilang natutunan upang malaman na ang central switchboard ng utak ng tao ay mayroong 15 milyong cipher, katumbas ng numero 1, na nagdudugtong sa mga selula ng utak sa isa't isa. Sinabi ni D.R.C. Judson Herrick ng Universidad ng Chicago, napakamangha ang figure na ang mga astronomical figure na nakikitungo sa daan-daang milyong light years ay nagiging hindi gaanong mahalaga sa paghahambing. Ang cerebral cortex ng tao ay naisip na naglalaman ng kahit saan mula sa 10,000, 000, 000 hanggang 14 na milyon, 000 nerve cells, at alam namin na ang mga cell na ito ay nakaayos sa mga partikular na pattern. Walang randomness sa mga kaayusan na ito. Pinapanatili nila ang kaayusan. Sa tulong ng mga microelectrodes at radio tubes, ang mga kamakailang binuong pamamaraan ng electrophysiology ay kumukuha ng mga agos ng pagkilos mula sa napakatumpak na posisyong mga cell o fibers, palakasin ang mga ito, at itala ang mga potensyal na pagkakaiba sa ika-1 milyong bolta. Hindi maiisip na ang isang network ng gayong masalimuot na makinarya ay umiiral lamang upang maisagawa ang mga pisikal na tungkulin na nauugnay sa paglaki at pagpapanatili ng katawan. Hindi ba posible na ang parehong sistema na nagbibigay sa bilyon-bilyong selula ng utak ng isang paraan upang makipag-usap sa isa't isa ay nagbibigay din sa kanila ng isang paraan upang makipag-usap sa ibang mga puwersa na hindi nakikita? Bago ipinadala ang manuskrito para sa aklat na ito sa publisher, ipinakita ng isang editorial sa New York Times na ang organisadong pananaliksik ay isinasagawa ng hindi bababa sa isang mahusay na unibersidad at isang matalinong mananaliksik sa larangan ng mental phenomena, na humantong sa mga konklusyon na magkatulad. Marami sa mga inilarawan dito, at sa mga susunod na kabanata. Ang sumusunod ay isang maikling pagsusuri ng gawain na ginagawa ni Dr. Hine at ng kanyang mga kasamahan sa Duke University. Ano ang clairvoyance? Binanggit namin ang ilan sa mga kahangahangang resulta na nakamit ni Professor Hine at ng kanyang mga kasama sa Duke University mula sa higit sa 100,000 pagsubok upang matukoy ang pagkakaroon ng telepathy at clairvoyance, 1 buwan na ang nakakaraan sa pahinang ito. Ang mga kinalabasan na ito ay summed up sa una. 2 artikulo sa Harper's Magazine. Sa kasunod na ngayon ay nagpakita. Ang lumikha, si E.H. Wright, ay nagsisikap na buod kung ano ang natanto. O sa kabilang banda kung ano ang tila makatwirang paghihinuha tungkol sa tiyak na ideya ng mga ito. Extrasensory na paraan ng insight. Ang tunay na presensya ng clairvoyance at perceptiveness ay kasalukuyang lumilitaw. Ang ilang mga mananaliksik ay lubhang kapanipaniwala bilang kinahinatnan ng Rhines. Mga pagsubok. Hinamon ng iba't ibang kalahok na pangalanan ang pinakamaraming card sa isang espesyal na pakete hanggat kaya nila nang hindi tumitingin sa kanila o may anumang iba pang sensory access sa kanila. Walang isang pagkakataon sa maraming 1,000,000 sa kanila na nagawa ang kanilang mga tagumpay sa pamamagitan ng swerte o aksidente. Sabi ng kasabihan, walang isang pagkakataon sa maraming 1,000,000 sa kanila na nagawa ang kanilang mga gawa sa pamamagitan ng swerte o aksidente. Gayunpaman, paano sila pinatay? Kung umiiral ang mga kapangyarihang ito, tila hindi ito pandama. Walang kilalang organ para sa kanila. Ang mga pagsubok ay gumana ng katulad din sa mga distansyang 100 milya bilang. Ginawa nila sa isang katulad na silid. Si M.R. Wright ay may opinyon na ang mga katotohanang ito ay nagtatapon din ng pagtatangkang ipaliwanag ang telepathy o clairvoyance sa pamamagitan ng anumang teorya ng pisikal na radiation. Ang lahat ng mga kilalang anyo ng nagliliwanag na enerhiya ay bumababa sa kabaligtaran na direksyon sa pagtaas ng distansya. Ang clairvoyance at telepathy ay hindi. Gayunpaman, nagbabago ang mga ito dahil sa mga pisikal na salik,
tulad ng ginagawa ng iba nating kapangyarihan sa pag-iisip. Hindi sila bumubuti kapag ang tao ay natutulog o kalahating tulog, gaya ng karaniwang pinaniniwalaan, ngunit sa halip ay kapag siya ay puyat at alerto. Natuklasan ni Rhin na ang isang stimulant ay palaging magtataas ng marka ng isang tao, habang ang isang narcotic ay palaging magpapababa nito. Mukhang hindi makakamit ng pinakamapagkakatiwalaang performer ang mataas na marka maliban kung ilalagay niya ang lahat. Ang isang dulo na pinakatiyak ni Wright ay iyon. Ang clairvoyance at perceptiveness ay tunay na magkaparehong regalo. Iyon ay, ang parehong function ng utak ay lumilitaw na nagbabasa ng isang pag-iisip lamang sa ibang isip habang ito ay nakikita ang isang nakaharap na card sa isang mesa. Meron ilang katuwiran para sa pagtitiwala dito. Halimbawa, ang dalawang talento ay natuklasan sa bawat individual na nagtatamasa ng alinman sa mga ito hanggang ngayon. Ang dalawa ay halos magkapareho sa intensity sa bawat isa hanggang ngayon. Ang mga distansya, dingding, at mga screen ay walang kinalaman sa alinman. Nagpatuloy si Wright mula sa konklusyong ito upang sabihin na mayroon siyang hunch na ang iba pang mga extrasensory na karanasan tulad ng mga panaginip sa propeta, mga hula sa sakuna, at mga katulad ay maaari ding maging bahagi ng parehong faculty. Bagamat ang ebidensya na naipon ni Rhin ay dapat na patuloy na maging kahanga-hanga, ang mambabasa ay hindi kinakailangang tanggapin ang alinman sa mga konklusyong ito maliban kung nakita niyang kinakailangan ito. Isinasaalang-alang ang deklarasyon ni Dr. Rhin tungkol sa mga kondisyon kung saan sinasagot ng utak kung ano ang tinatawag niyang dagdag. Pandamdam na paraan ng pag-unawa, sa ngayon ay nararamdaman kong pinapaboran na idagdag sa kanya. Deklarasyon sa pamamagitan ng pagpapahayag na nahanap namin ng aking mga kasosyo kung ano kami. Tanggapin na maging ideal na mga pangyayari kung saan maaaring maging ang psyche. Animated kaya ang intuisyon na inilalarawan sa sumusunod na seksyon ay maaaring ginawa upang gumana sa isang mabubuhay na paraan. Ang tinutukoy ko ay ang mga kondisyon ng isang malapit na relasyon sa pagtatrabaho sa pagitan ko at ng dalawang empleyado. Sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali at pagsasanay, nalaman namin kung paano i-animate ang aming isip sa pamamagitan ng paglalapat ng panuntunang ginamit tungkol sa imperceptible. Mga gabay na inilalarawan sa sumusunod na seksyon na may layuning magagawa natin sa pamamagitan ng isang ikot ng paghahalo ng aming tatlong personalidad sa isa, subaybayan ang sagot para sa isang hindi kapanipaniwalang uri ng mga individual na issue na pinagsama-sama ng aking mga kliyente. Ang proseso ay napakadirekta. Matapos maitatag ang uri ng isyong pinag-iisipan, sinisimulan namin ang aming talakayan sa isang conference table. Ang bawat tao ay nag-aambag ng anuman at lahat ng mga ideya na pumapasok sa isip. Ang kakaiba sa pamamaraang ito ng pagpapasigla sa isip ay ang paglalagay nito sa bawat kalahok sa pakikipag-ugnayan sa mga pinagmumulan ng kaalaman na ganap na labas sa kanyang personal na karanasan. Ang roundtable procedure ay malinaw na inilarawan bilang isang praktikal na aplikasyon ng mastermind kung naiintindihan mo ang prinsipyong nakabalangkas sa kabanata sa mastermind. Ang pinakasimple at pinakapraktikal na aplikasyon ng mastermind ay makikita sa pamamaraang ito ng pagpapasigla ng isip na kinasasangkutan ng tatlong tao na may maayos na pagtalakay sa mga partikular na paksa. Ang sinumang mag-aaral ng pilosopiyang ito na tumanggap at sumunod sa isang katulad na diskarte ay maaaring makakuha ng kilalang formula ng Carnegie na maikling inilalarawan sa panimula. Markahan ang pahinang ito at basahin itong muli pagkatapos mong matapos ang huling kabanata kung hindi ito mahalaga sa iyo ngayon. Ang depression ay talagang isang magandang bagay. Binawasan nito ang buong mundo sa isa pang panimulang yugto na nagbibigay. Bawat isa ay nagbukas ng pinto. Chapter 14 na The Sixth Sense, the Door to the Temple of Wisdom, the 13th Step Toward Riches. Ang ika-13 pamantayan ay kilala bilang ang intuition, kung saan ang walang hangganan na pananaw ay maaaring at maghahatid kusa na walang trabaho mula sa o kahilingan ng tao. Ang tugatog ng pilosopiya ay ang gabay na prinsipyong ito. Ito ay may posibilidad na maging acclimatized,
Pinaghihinalaang at inilapat eksklusibo sa pamamagitan ng unang dominating ang iba pang 12 mga pamantayan. Ang intuition ay bahaging iyon ng psyche mind, na binanggit bilang ang inventive creative mind. Tinukoy din ito bilang receiving set, na siyang landas kung saan naiisip ang mga plano, ideya, at kaisipan. Paminsan-minsan, ang flashes ay tinutukoy bilang hunches o inspirations. Hinahamon ng intuisyon ang paglalarawan. Hindi ito maipaliwanag sa isang taong hindi nakakaunawa sa iba pang mga paniniwala ng pilosopiyang ito dahil wala silang kaalaman o karanasan na maihahambing dito. Ang tanging paraan upang makakuha ng pang-anim na pangunawa ay sa pamamagitan ng panloob na pag-unlad ng isip sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Ang intuisyon ay malamang na ang mekanismo ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng limitadong utak ng tao at walang katapusang kaalaman, at sa makatuwid, ito ay kombinasyon ng pareho. Ang psikolohikal at ang malalim. Ito ay naisip na ang punto kung saan ang isip ng tao ay nakakatugon sa universal na isip. Magiging handa kang tanggapin bilang totoo ang isang pahayag na maaaring hindi ka panipaniwala sa iyo kapag natutunan mo na ang mga prinsipyong inilarawan sa aklat na ito. Aalertuhan ka sa mga paparating na panganib sa oras upang maiwasan ang mga ito at sa mga pagkakataon sa oras na sakupin ang mga ito sa tulong ng iyong pang-anim na pandama. Sa pag-unlad ng ika-anim na pandama, mayroong isang anghel na tagapag-alaga na palaging magbubukas ng pinto sa templo ng karunungan para sa iyo at gagawin ang iyong utos. Ito man ay isang paninindigan ng katotohanan, hindi mo malalaman. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyon na inilalarawan sa mga pahina ng aklat na ito, o sa kabilang banda ang ilang maihahambing na pamamaraan para sa diskarte. Dahil mayroon siyang sapat na kaalaman sa kalikasan, upang maunawaan na ang kalikasan ay hindi kailanman lumilihis sa kanyang itinatag na mga batas, ang may akda ay hindi naniniwala o sumusuporta sa mga himala, ang ilan sa kanyang mga batas ay gumagawa ng tila mga himala, dahil napakahirap nilang unawain. Ang ika-anim na sentido ay tila isang himala para sa akin, tulad ng anumang bagay na naranasan ko, ngunit iyon ay dahil lamang sa hindi ko alam kung paano gumagana ang prinsipyong ito. Alam ng may akda na mayroong isang kapangyarihan, o unang sanhi, o katalinuhan, na tumatagos sa bawat atom ng bagay at sumasaklaw sa bawat unit ng enerhiya na maaaring madama ng tao. Ang infinite intelligence na ito ay ginagawang mga puno ng oak ang mga acorn, nagiging sanhi ng pag-agos ng tubig pababa alinsunod sa batas ng grabidad, sinusundan ang gabi sa araw, at sinusundan ang taglamig kasama ang tag-araw, pinapanatili ang bawat isa sa tamang lugar at kaugnayan nito sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga paniniwala ng pilosopiyang ito, ang katalinuhan na ito ay maaaring mahikayat na tumulong sa pagbabagong anyo ng mga pagnanais sa isang material na anyo. Nasa tagalikha ang impormasyong ito dahil na-explore niya ang iba't ibang paraan tungkol sa ito at nakatagpo ng it. Ikaw ay ginabayan dito, ang huling prinsipyo, hakbang-hakbang sa buong mga kabanata na nauna rito. Handa kang tanggapin ng walang pag-aalinlangan ang kamangha-manghang mga pag-aangkin na ginawa dito kung napag-aralan mo ang bawat isa sa mga naunang prinsipyo. Bago mo tiyak na matukoy kung ang mga pahayag na ginawa sa kabanatang ito ay totoo o mali, kailangan mong makabisado ang iba pang mga prinsipyo. Natagpuan ko ang aking sarili na sinusubukang tularan ang mga taong higit kong hinahangaan noong panahon ng pagsamba sa bayani. Bilang karagdagan, natuklasan ko na noong sinubukan kong tularan ang aking mga idolo, ang elemento ng pananampalataya ay nagbigay sa akin ng maraming kakayahan upang magawa ito ng matagumpay. Sa kabila ng pag-abot sa karaniwang edad para sa pag-ugaling ito, hindi ko pa ito ganap na naalis. Natutunan ko sa pamamagitan ng karanasan na ang pinakamalapit na bagay sa pagiging tunay na dakila ay ang subukang madama at kumilos tulad ng mahusay. Nakaugalian kong subukang baguhin ang sarili kong pagkatao sa pamamagitan ng paggaya sa siyam na lalaki na ang buhay, mga gawa ay nagpahanga sa akin ng pinakamatagal bago ko sinubukang magsulat ng isang linya para sa publikasyon o magbigay ng talumpati sa publiko. Sina Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford, at Carnegie ang siyam na lalaki.
Sa loob ng mahabang panahon, nagdaos ako ng mga katang-isip na pulong ng konseho kasama ang grupong ito, na tinawag kong aking mga invisible counselor, gabi-gabi. Ito ay kung paano ito ginawa. Ipipikit ko ang aking mga mata bago matulog at isipin ang grupong ito ng mga lalaki na nakaupo sa tabi ko sa aking council table. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang mga taong inaakala kong magagaling dito, ngunit ako rin ang namuno sa grupo bilang chairman. Sa pamamagitan ng mga pagpupulong sa gabi, nagkaroon ako ng isang tiyak na layunin upang mapagbigyan ang aking imahinasyon. Ang aking motibasyon ay muling gumawa ng aking sarili. Karakter upang matugunan nito ang isang pinagsama-samang mga karakter ng aking mga mahuhusay na tagapagturo. Sinadya kong italaga sa aking sarili ang gawain ng voluntaryong muling pagsilang sa pamamagitan ng pamamaraang inilarawan dito, na napagtanto ng maaga na kailangan kong pagtagumpayan ang kapansanan ng kapanganakan sa isang kapaligiran ng kamangmangan at pamahiin. Pagbuo ng karakter sa pamamagitan ng autosuggestion bilang isang dedikadong psychology student, ako ay alam na ang lahat ng tao ay produkto ng kanilang nangingibabaw na kaisipan at pagnanasa. Alam ko na ang bawat malalim na pagnanasa ay may epekto ng pag-udyok sa isang tao na maghanap ng panlabas na pagpapahayag upang ito ay maging isang katotohanan. Alam ko na ang pagmumungkahi sa sarili ang tanging paraan upang mabuo ang karakter, at ito ay isang makapangyarihang tuol sa pagbuo ng karakter. Mayroon akong mga tuol na kailangan ko upang muling buuin ang aking karakter salamat sa pag-unawa sa mga batayan ng pagpapatakbo ng isip. Sa mga hindi umiiral na pagtitipon na ito ay nilapitan ko ang aking mga individual sa bureau para sa ang impormasyon na nais kong may ambag ng bawat isa, na tinutugunan ang aking sarili sa bawat isa. Bahagi sa nakikitang mga salita, gaya ng sumusunod. M.R. Emerson, gusto kong kunin sa iyo ang napakahusay pag-unawa sa kalikasan na kumilala sa iyong buhay. Hinihiling ko na ikinintal mo sa aking hindi malay na isipan ang anumang mga katangiang taglay mo na nagpapahintulot sa iyo na maunawaan at umangkop sa mga batas ng kalikasan. Hinihiling ko ang iyong tulong sa paghahanap at paggamit ng lahat ng nauugnay na mapagkukunan ng kaalaman. Ginoo Burbank, hinihiling ko na ibahagi mo sa akin ang kaalaman na nagbibigay daan sa iyo upang maayos na pagtugmain ang mga batas ng kalikasan na nagiging sanhi ng pagbuhos ng mga tinik ng cactus at maging isang pagkain. Bigyan mo ako ng akses sa kaalaman na nakatulong sa iyo na pagsamahin ang mga kulay ng mga bulaklak na may higit na ningning at pagkakatugma at nagpatubo ng dalawang talim ng damo kung saan isa lang ang tumubo dati. Ikaw lamang ang matagumpay na nagginintuan ng liryo. Napoleon, gusto kong tularan ang iyong kamanghamanghang kapasidad na magbigay ng inspirasyon sa mga tao at mag-udyok sa kanila na gumawa ng higit at mas determinadong aksyon. Nais kong matuto mula sa iyo. Bukod pa rito, upang linangin ang diwa ng pagtitiis ng pananampalataya, na nagbigay daan sa iyong malampasan ang mga nakakatakot na hamon at gawing tagumpay ang pagkatalo. Saludo ako sa iyo, Emperor of Fate, King of Chance, at Man of Destiny. Ginoo Pain, gusto kong matutunan mula sa iyo ang kalayaan ng pag-iisip, katapangan, at kalinawan kung saan mo ipinapahayag ang iyong mga paniniwala na nagpapahiwalay sa iyo. M.R. Darwin, nais kong matutunan mula sa iyo ang kamanghamanghang pasensya at kakayahang pag-aralan ang sanhi at epekto ng walang pagkiling o pagtatangi na ipinakita mo sa larangan ng natural na agham. Ginoo Lincoln, gusto kong itanim sa akin ang isang matalas na pakiramdam ng katarungan, isang hindi natitinag na pasensya, isang pagkamapagpatawa, isang pag-unawa ng tao, at pagpapaubaya na nagpapahiwalay sa iyo sa iba. Ginoo Carnegie, may utang na loob na ako sa iyo sa pagpili ng gawain sa buhay, na nagdulot sa akin ng malaking kaligayahan at kapayapaan ng isip, sabi ko. Gusto kong matutunan ang lahat ng aking makakaya tungkol sa mga prinsipyo ng organisadong pagsisikap na ginamit mo ng mabisa upang bumuo ng isang mahusay na negosyo. M.R. Ford, isa ka sa pinakamatulunging tao na nagbigay sa akin ng maraming materyal na kailangan para sa aking trabaho. Nais kong makuha ang iyong kaluluwa ng katatagan, ang katiyakan, balanse,
at kumpiyansa sa sarili na nagbigay ng kapangyarihan sa iyo na mangibabaw sa pangangailangan, ayusin, pagsamahin. Gayon din, magtrabaho sa pagsisikap ng tao para matulungan ko ang ibang tao na magpatuloy sa iyong mga hakbang. Mr. Edison, inilagay kita na pinakamalapit sa akin, sa aking kanan. Dahil sa individual na pakikilahok na ibinigay mo sa akin, sa panahon ng aking pagsusuri sa mga dahilan ng pag-unlad at pagkabigo. Nais kong makuha mula sa iyo ang kamanghamanghang diwa ng pananampalataya, kung saan natuklasan mo ang napakaraming misteryo ng kalikasan, at ang diwa ng hindi natitinag na paggawa, kung saan madalas mong iligtas ang tagumpay mula sa pagkatalo. Ang mga katangian ng karakter na kasalukuyang pinakainteresado kong makuha ay magdidikta sa paraan kung saan ako humarap sa mga miyembro ng fictitious cabinet. Naging maingat ako habang sinusuri ko ang kanilang mga tala sa buhay. Nagulat ako nang malaman ko na ang mga fictitious figure na ito ay tila naging totoo pagkatapos ng mga buwan ng gabi-gabing procedure na ito. Ang bawat isa sa 9 na lalaking ito ay lumikha ng mga individual na katangian na ikinagulat ko. Halimbawa, nabuo ni Lincoln ang ugali na laging late na dumating at pagkatapos ay magparada sa paligid. Sa puntong dumating siya. Dahan-dahang naglakad na nakahawak ang mga kamay sa likod niya at minsan sa isang habang siya ay hihinto habang siya ay dumaan at ipapatong ang kanyang kamay kaagad sa ibabaw aking balikat. Laging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi siya madalas ngumiti. Siya ay libingan dahil sa mga pagkabalisa ng isang bansang nahati. Iyon ay hindi wasto para sa iba. Sina Burbank at Payne ay madalas na nakikibahagi sa nakakatawang pagbibiro na lumilitaw na paminsan-minsan ay nakakagulat sa iba pang mga miyembro ng gabinete. Iminungkahi sa akin ni Payne isang gabi na maghanda ako ng isang lecture tungkol sa The Age of Reason at ibigay ito mula sa pulpito ng isang simbahan na dati kong pinupuntahan. Ang ideya ay gumuhit ng masigasig na pagtawa mula sa lahat sa hapag. Napoleon, hindi. Lahat ay napalingon sa kanya nang may pagtataka habang ibinababa niya ang kanyang bibig sa mga sulok at napakalakas na umuungol. Nakita niya ang simbahan bilang isang sangla ng estado na maaaring magamit bilang isang maginhawang katalista para sa malawakang aktibidad ng mga tao sa halip na maging reforma. Sa isang pangyayari ay huli si Burbank. Ipinaliwanag niya na siya ay nahuli dahil sa isang eksperimento na kanyang isinasagawa, kung saan umaasa siyang makapagtanim ng mga mansanas sa anumang uri ng puno. Pagdating niya, tuwang-tuwa siya at masigasig. Pinuna siya ni Payne sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanya ng ganoon. Ito ay isang mansanas na nagsimula ng lahat ng kahirapan sa pagitan ng lalaki at babae. Nang magmungkahi si Darwin na dapat bantayan ni Payne ang mga maliliit na ahas kapag pumunta siya sa kagubatan upang mangalap ng mga mansanas dahil ang mga ito ay may posibilidad na maging malalaking ahas, tumawa si Darwin. Napansin ni Emerson, walang ahas, walang mansanas, at nagkomento si Napoleon, walang mansanas, walang estado. Pagkatapos ng bawat pagpupulong, nabuo ni Lincoln ang ugali na maging huling tao na umalis sa mesa. Minsan ay sumandal siya sa dulo ng mesa na nakahalukikip at ginawa niya iyon ng ilang minuto. Hindi ko na siya sinubukang gisingin. Sa wakas, iniangat niya ang kanyang ulo. Unti-unti, bumangon at naglakad patungo sa pasukan, pagkatapos, sa puntong yon, nagulo, bumalik. At saka, ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, "Anak, marami kang kakailanganin." Katapangan sa pag-aakalang mananatili kang walang pag-aalinlangan sa pagkumpleto ng iyong motibasyon sa pang-araw-araw na buhay. Tandaan, gayunpaman, na kapag ang mga paghihirap ay lumitaw, ang sentido komon ang namamayani. Ang pagdurusa ang magpapaunlad nito. Unang nagpakita si Edison isang gabi, nakatakdang masaksihan mo ang pagtuklas ng sikreto ng buhay, anya, umupo sa kaliwa ko, kung saan nakasanayan ni Emerson na umupo. Pagdating ng panahon, mapapansin mo na ang buhay ay binubuo ng napakalaking kuyog ng enerhiya, o mga nilalang, na lahat ay kasing talino ng iniisip ng mga tao. Tulad ng mga pantal ng pukyutan,
Ang mga unit ng buhay na ito ay bumubuo ng isang grupo at nananatili hanggang sa ang kawalan ng pagkakaisa ay nagiging sanhi ng kanilang pagkawatak-watak. Ang mga unit na ito ay may mga kaibahan ng pagtatasa, katumbas ng tao, nilalang, at madalas na nakikipaglaban sa kanilang sarili. Makikinabang ka ng husto sa mga pagpupulong na idinaraos mo. Ang ilan sa parehong mga unit ng buhay na nagsilbi sa mga miyembro ng gabinete sa kanilang buhay sila ay dadalhin upang iligtas ka. Ang mga unit na ito ay tumatagal magpakailanman. Hindi sila sumusuko. Mula sa malawak na karagatan ng buhay na naroroon, ang mga unit ng buhay ay iginuhit sa iyo ng iyong sariling mga pag-iisip at pagnanasa. Mga friendly units lang, yung naaayon sa desires mo, ang naakit. Nagsimulang pumasok sa silid ang iba't ibang individual mula sa bureau. Bumangon si Edison, at unti-unting naglakad-lakad papunta sa sariling upuan. Si Edison noon. Nabubuhay pa noong nangyari ito. Pinuntahan ko siya at sinabi sa kanya ang tungkol sa karanasan, dahil labis akong humanga, ang iyong panaginip ay higit na isang katotohanan kaysa sa naisip mo, sabi niya na may malawak na ngiti. Hindi siya nagdagdag ng magandang dahilan sa kanyang assertion. Ang mga pagtitipon na ito ay naging makatuwiran hanggang sa punto na ako ay naging kapuspalad sa kanila. Resulta, at sinuspinde ang mga ito sa napakahabang panahon. Ang mga pagtatagpo ay napakatakam, ako ay nag-aalala sa pagkakataong magpatuloy ako sa kanila. Kapabayaan na tumuon sa paraan na ang mga pagtitipon ay ganap na nakatagpo ng aking malikhaing isip. Akala ko nagising ako isang gabi nang makita ko si Lincoln na nakatayo sa tabi ng aking kama-6 na buwan pagkatapos kong tumigil sa pagsasanay. Sinabi niya, kailanganin ng mundo ang iyong mga serbisyo sa ilang sandali. Ito ay malapit nang pumasok sa isang magulong panahon na uuga sa pananampalataya ng mga tao at magdudulot sa kanila ng panik. Patuloy na magtrabaho sa iyong proyekto at tapusin ang iyong filosofiya. Iyan ang layunin ng iyong buhay. Mababawasan ka sa isang primitive na estado at mapipilitang ibalik ang mga cycle na iyong pinagdaanan sa loob ng libu-libong taon kung hindi mo ito pinapansin sa anumang kadahilanan. Hindi ko alam kinaumagahan kung nanaginip ba ako o gising, at hindi ko pa natukoy kung ano yon. Gayunpaman, alam ko na ang panaginip, kung ito ay isang panaginip, ay napakalinaw sa aking isipan kinabukasan, kaya bumalik ako sa aking mga pagpupulong kinabukasan. Itinaas ni Lincoln ang baso at sinabing, mga Ginoo, uminom tayo ng isang toast para sa isang kaibigan na bumalik sa kulungan habang ang mga miyembro ng aking gabinete ay sabay-sabay na pumasok sa silid sa aming susunod na pagpupulong at tumayo sa kanilang karaniwang mga pwesto sa mesa ng konseho. Mula sa puntong iyon, nagsimula akong magdagdag ng mga bagong individual sa aking kawanihan, hindi pa nagtagal. Ito ay binubuo ng higit sa 50, kabilang sa kanila si Cristo, St. Paul, Galileo, Copernicus, Aristotle, Plato, Socrates, Homer, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucius, Albert Hubbard, Brand, Ingersoll, Wilson, at William James. Ito ang unang pagkakataon na naging matapang akong magsalita tungkol dito. Hanggang ngayon, nanatili akong kalmado tungkol sa bagay na yon mula noong alam ko mula ang aking sariling disposisyon tungkol sa mga bagay na yon na magiging ako. Napagkamalan sa pagkakataong ipinakita ko ang aking hindi karaniwang karanasan. Dahil hindi ako gaanong nababahala tungkol sa kung ano ang sinasabi nila, kaysa sa mga taon na lumipas, hinikayat akong bawasan ang aking karanasan sa nakalimbag na pahina. Isa sa mga pakinabang ng paglaki, ay kung minsan ay nagbibigay ito sa iyo ng higit na lakas ng loob na magsabi ng totoo, anuman ang iniisip o sinasabi ng mga taong hindi nakakaintindi. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, nais kong linawin na itinuturing ko pa rin ang aking mga pulong sa gabinete na gawa-gawa lamang. Gayunpaman, pakiramdam ko ay may karapatan akong magmungkahi na sa kabila ng katotohanan na ang mga miyembro ng aking gabinete ay pawangkat ang isip lamang at ang mga pagpupulong ay umiiral lamang sa aking sariling imahinasyon. Dinala nila ako sa maluwalhating mga landas ng pakikipagsapalaran, muling nagpasigla ng pagpapahalaga sa tunay na kadakilaan, hinihikayat.
malikhaing pagsisikap, at hinikayat ang pagpapahayag ng tapat na pag-iisip. Sa madaling salita, naniniwala ako na ang aking gabinete, ang isang organ na tumatanggap ng karaniwang tinutukoy bilang mga hunch, ay matatagpuan sa isang lugar sa istruktura ng selula ng utak. Hindi pa nahahanap ng science ang lokasyon ng sixth sense organ na ito, ngunit hindi ito mahalaga. Sa kabila nito, ang mga tao ay talagang nakakakuha ng tumpak na kaalaman mula sa mga mapagkukunan maliban sa kanilang mga pandama. Karaniwan, ang gayong kaalaman ay nakukuha kapag ang isip ay napapailalim sa matinding pagpapasigla. Anumang krisis na pumukaw sa damdamin. Higit pa rito, ginagawang mas mabilis ang tibok ng puso kaysa sa karaniwang maaaring, at sa pangkalahatan. Ginagawa, dalhin ang intuition mismo dito. Alam ng sinumang na aksidente sa sasakyan o malapit sa isa na ang pang-anim na sentido ay madalas na tumulong sa isang tao at nakakatulong na maiwasan ang isang aksidente sa isang segundo. Ang isang pahayag ng katotohanan na gagawin ko ngayon ay na ang aking isip ay pinakakatanggap-tanggap sa mga ideya, kaisipan, at kaalaman na umaabot sa akin hanggang sa ika-6 na kahulugan sa panahon ng aking mga pagpupulong sa mga invisible counselor. Ang mga katotohanan ito ay binanggit bilang pambungad sa pahayag ng katotohanan na gagawin ko ngayon. Tapat kong masasabi na ang aking mga invisible na tagapayo ang ganap na sisihin sa anumang mga ideya, impormasyon, o katotohanang nakuha ko sa pamamagitan ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng impluwensya ng aking invisible counselors, mahimalang nalampasan ko ang maraming emerhensya. Ang ilan sa mga ito ay napakaseryoso kung kaya't ang aking buhay ay nasa panganib. Sa una, ang tanging dahilan kung bakit nagsagawa ako ng mga pagpupulong ng konseho sa mga fictitious na tao ay para gamitin ang prinsipyo ng autosuggestion para mapabilib ang sarili kong subconscious mind sa ilang mga katangiang gusto ko. Ang aking eksperimento ay nagkaroon ng ganap na bagong direksyon sa mga nakaraang taon. Kasalukuyan akong pumunta sa aking mapanlikhang mga tagapagtaguyod sa bawat maligalig na issue na tumatayo sa akin. Tsaka mga kliyente ko. Kahit na hindi ako lubos na umaasa sa ganitong uri ng pagpapayo, ang mga resulta ay madalas na nakakagulat sa akin. Natural, alam mo na ang kabanatang ito ay tumutugon sa isang paksa na hindi pamilyar sa karamihan ng mga tao. Ang intuition ay paksa na magiging hindi ka panipaniwalang interes at kalamangan sa individual na ang punto. Ay upang mangalap ng napakalaking kasaganaan, ngunit hindi nito kailangang garantiya ang pagsasaalang-alang ng mga iyon. Na ang mga gusto ay mas hindi mapag-aalinlanganan. Walang alinlangan, naiintindihan at inilalapat ni Henry Ford ang ika-6 na kahulugan sa totoong buhay. Dapat niyang unawain at gamitin ang prinsipyong ito dahil sa kanyang malawak na negosyo at pinansyal na operasyon. Ang yumaong si Thomas ay nakuha ito ni Edison at isinasangkot ang intuisyon tungkol sa pagsulong ng mga pag-unlad, lalo na ang mga kabilang ang mahahalagang lisensya sa asosasyon kung saan wala siyang karanasan sa tao at nakolektang impormasyon upang idirekta sa kanya. Tulad ng kaso habang siya ay nag-chipping away sa talking machine at ang gumagalaw na picture machine. Si Napoleon, Bismarck, Joan of Arc, Christ, Buddha, Confucius, at Mohammed ay ilan lamang sa mga dakilang pinuno na nakaunawa sa ika-6 na kahulugan at malamang na madalas itong ginagamit. Ang kanilang pag-unawa sa prinsipyong ito ay binubuo ng karamihan ng kanilang kadakilaan. Hindi posibleng i-on at i-off ang sixth sense kung gusto mo. Ang pagkakapit ng iba pang mga alituntunin na nakabalangka sa aklat na ito ay unti-unting humahantong sa kakayahang gamitin ang dakilang kapangyarihang ito. Bago ang edad na 40, napakakaunting mga tao ang nakakakuha ng praktikal na kaalaman sa sixth sense. Dahil ang mga puwersang espiritual, na kung saan ang ika-6 na pandama ay napakalapit na nauugnay, ay hindi naghihinog at magagamit ng walang mga taon ng pagmumuni-muni, pagsusuri sa sarili, at seryosong pag-iisip. Ang kaalaman ay karaniwang hindi makukuha hanggang sa lampas sa edad na 50. Maaari kang makinabang mula sa aklat na ito nang hindi nauunawaan ang konseptong nakabalangkas sa kabanatang ito, hindi alintana kung sino ka man o kung bakit mo ito binasa. Ito ay partikular na halata kung ang iyong major.
Ang intensyon ay ang pagsasama-sama ng pera o iba pang materyal na bagay. Layunin ng libro na ipakita ang isang komprehensibong pilosopiya kung saan ang mga mambabasa ay may kumpiyansa na gagabay sa kanilang sarili tungo sa pagkamit ng anumang naisin nila sa buhay. Kaya naman isinama ang Sixth Sense chapter. Desire ay ang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Ang punto ng pagkumpleto ay ang tatak ng impormasyon na nag-udyok. Pag-unawa sa sarili, pag-unawa sa iba. Pag-unawa sa mga batas ng kalikasan, pagkilala at pag-unawa sa joy. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay maaari lamang ganap na makamit sa pamamagitan ng pamilyar at aplikasyon ng prinsipyo ng ika-6 na kahulugan. Dahil dito, ang prinsipyong iyon ay kailangang isama sa pilosopiyang ito para sa kapakinabangan ng mga humihingi ng higit pa sa pera. Ang pagkakaroon ng perust ang bahagi, malamang na nakita mo na habang sa pag-unawa dito, naangat ka sa isang mataas na antas ng mental na kaguluhan. Kahanga-hanga. Kung babasahin mo itong muli sa isang buwan mula ngayon, mapapansin mo na ang iyong isip ay itataas sa isang mas mataas na antas ng pagpapasigla. Sa kalaunan ay magkakaroon ka ng kapangyarihan na magbibigay daan sa iyo, na madaig ang panghihina ng loob, madaig ang takot, madaig ang pagpapaliban, at malayang unawain ang iyong imahinasyon kung ulitin mo ang karanasang ito ng regular nang hindi isinasaalang-alang kung gaano karami o kaunti ang iyong natutunan sa oras. Pagkatapos, sa puntong iyon, mararamdaman mo na iyon. Nakakubli, isang bagay na naging tunay na gumagalaw na kaluluwa ng bawat isa. Hindi ka panipaniwalang mastermind pioneer, craftsman, artist, author, legislator. Pagkatapos ay magagawa mong gawing material o pinansyal na katapat ang iyong mga desires sa parehong kadalian na maaari mong isuko sa unang tanda ng pagtutol. Faith vs. Fear. Ang mga nakaraang bahagi ay naglalarawan kung paano itaguyod ang kumpiyansa sa pamamagitan ng autoidea, want and the psyche. Ang sumusunod na seksyon nagtatanghal ng nitty-gritty guidelines para sa otoridad ng DRAID. Dito makikita ang isang buong paglalarawan ng 6 na damdamin ng pangamba na kung saan ay ang dahilan para sa lahat ng demoralisasyon, pagkamahihiyain, pag-aalinlangan, detachment, pag-aatubili, at kawalan ng adhikain, pagsasarili, pagmamaneho, pagpigil, tsaka energy. Habang pinag-aaralan mo ang 6 na kaaway na ito, suriing mabuti ang iyong sarili dahil maaaring nasa iyong subconscious mind lamang ang mga ito, kung saan ang kanilang presensya ay mahirap matukoy. Habang sinusuri mo ang 6 na ghosts of fear, tandaan na dahil sila ay umiiral lamang sa isip, sila ay walang iba kundi mga multo. Tandaan din na ang karamihan sa pinsalang dulot ng mga multo sa isipan ng mga tao, mga likha ng hindi nakokontrol na imahinasyon, ay maaaring kasing delikado na para bang sila ay mga totoong taong naglalakad sa mundo. Noong 1929, milyon-milyong tao ang pinagmumultuhan ng multo ng kahirapan, na totoong totoo na naging sanhi ng pinakamalalang depresyon sa negosyo na nakita ng bansang ito. Bukod pa rito, tinatakot pa rin ng multo na ito ang ilan sa atin na hindi mapaniwalaan. Chapter 15 How to Outwit the 6 Ghosts of Fear. Take inventory of yourself as you read this closing chapter, and find out how many of the ghosts are standing in your way. Paano talunin ang 6 na multo ng takot? Suriin ang iyong sarili habang binabasa mo ang huling kabanata para makita kung ilang ghosts ang humaharang sa daanan mo. Bago mo matagumpay na mailapat ang alinman sa pilosopiyang ito, kailangang maging handa ang iyong isip na tanggapin ito. Ang proseso ng paghahanda ay hindi mahirap. Nagsisimula ito sa pag-aaral, pagsusuri, at pag-unawa sa 3 kaaway na kakailanganin mong alisin. Ito ang kawalan ng katiyakan, kawalang katiyakan, at pangamba. Ang intuisyon ay hindi kailanman gagana habang ang 3 negatibong ito, o sa kabilang banda ang alinman sa mga ito ay mananatili sa iyong pag-iisip. Ang hindi banal na 3 ito ay binubuo ng malalapit na kamag-anak. Ang 2 pa ay malapit sa kung saan matatagpuan ang isa. Takot ang binhi ng determinasyon. Isaisip ito habang nagbabasa ka. Ang kawalan ng katiyakan ay nagiging pagdududa na naghahalo sa takot. Ang proseso ng paghahalo ay madalas na matamlay.
Isa sa mga dahilan kung bakit mapanganib ang tatlong kalaban na ito ay dahil dito. Sila ay lumalaki at tumubo nang walang nakakapansin sa kanila. Bago maisagawa ang pilosopiya sa kabuuan, inilalarawan ang isang layunin sa natitirang bahagi ng kabanatang ito. Pinaghihiwa-hiwalay din ito ang isang kondisyon na, kamakailan lamang, ay bumaba ng napakalaking bilang ng mga individual sa kahirapan, at ito ay nagpapahayag ng isang realidad na dapat madama ng lahat ng nangungulekta ng kayamanan, tinatantyaman tungkol sa cash o perspektibo ng mas kilalang halaga kaysa sa cash. Ang layunin ng kabanatang ito ay ipakilala ang mga sanhi at solusyon ng 6 na pangunahing takot. Bago natin madumina ang isang kalaban, dapat nating malaman ito. Pangalan, propensidad nito, at lugar ng tahanan. Habang nagbabasa ka, ay dissect ang iyong sarili. Maingat at alamin kung alin, kung mayroon man, sa 6 na normal na pakiramdam ng kaba ang mayroon. Idinagdag ang kanilang mga sarili sa iyo. Subukang huwag malinlang ng mga propensidad para sa mga hindi mapagpanggap na kalaban na ito. Minsan ay nagtatago sila sa subconscious mind, kung saan mahirap hanapin ang mga ito, mas mahirap pa ring alisin ang mga ito. Ang 6 na batayang galit ang bawat tao ay nakakaranas ng kahit isang kombinasyon ng 6 na pangunahing takot. Ang karamihan ng mga tao ay maswerte na hindi magdusa sa lahat ng 6. Ang mga ito ay nakalista sa pagkakasunod-sunod kung saan sila ay madalas na nakikita. Ang karamihan sa mga alalahanin ng isang tao ay umiikot sa takot sa masamang kalusugan, kahirapan, pagkawala ng isang mahal sa buhay, katandaan, at kamatayan. Ang lahat ng iba pang mga pagkabalisa ay pangalawang kahalagahan at maaaring ikategorya sa ilalim ng 6 na pamagat na ito. Bilang isang sumpa sa mundo, ang mga takot na ito ay nagpapatuloy sa mga pag-ikot. Halos 6 na taon tayong napadpad sa ikot ng fear of poverty habang nagpapatuloy ang depresyon. Naipit tayo sa cycle ng fear of death noong digmaang pandaigdig. Tayo ay nasa cycle ng fear of ill health kaagad pagkatapos ng digmaan, gaya ng ipinakita ng pandaigdigang epidemya ng sakit. Ang mga takot ay mga pananaw lamang. Ang pananaw ng isang tao. May pananagutan sa kontrol at heading. Alam ng lahat na dahil ang mga doktor ay hindi natatakot sa sakit, sila ay mas madaling kapitan ng sakit kaysa sa karaniwang mga laiko. Kilala ang mga doktor na pisikal na nakikipag-ugnayan sa daan-daang tao araw-araw na may mga nakakahawang sakit tulad ng bulutong nang hindi nagkakasakit. Ang kanilang kumpletong kawalan ng takot ay higit sa lahat, kung hindi man, ang pinagmulan ng kanilang kaligtasan sa sakit. Ang tao ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay na hindi niya unang isinasaalang-alang sa uri ng motibasyon ng pag-iisip. Ang isa pang pahayag na mas makabuluhan ay dumating pagkatapos ng isang ito. Ang pag-iisip ng tao ay nagsisimula agad upang isalin ang kanilang mga sarili sa kanilang pisikal na katban, hindi alintana kung ang mga kaisipang iyon ay kusang loob o hindi. Ang mga impulses ng pag-iisip na nakukuha lamang ng pagkakataon, mga kaisipang inilabas ng ibang mga isipan, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pinansyal, negosyo, propesyonal, o panlipunang kinabukasan ng isang tao gaya ng mga impulses ng pag-iisip na sadyang nabuo. Dito kami nagtatatag ng batayan para sa pagpapakilala ng isang katotohanan. Kritikal sa individual na hindi nakikita ang dahilan kung bakit ang ilan. Ang mga individual ay may lahat ng mga tanda ng pagiging maswerte, habang ang iba ay katumbas o mas kapansin-pansing kapasidad. Naghahanda, karanasan, at limitasyon ng cerebrum ay lumilitaw na kailangang sumakay sa kuna. Ito ay isang katotohanan na maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pagsasabi na ang bawat tao ay may ganap na kontrol sa kanyang sariling isip. Gamit ang kontrol na ito, makatuwiran na ang bawat tao ay maaaring buksan ang kanyang isip sa mga impulses ng pag-iisip na inilalabas ng ibang mga utak o isara ang mga pinto ng mahigpit at pinapayagan lamang ang mga impulses ng pag-iisip na kanyang pinili. Ang tao ay ganap na walang kontrol sa anumang bagay maliban sa pag-iisip na siyang ipinagkaloob sa kanya ng kalikasan. Ito, kasama ang karagdagang katotohanan na ang lahat ng nilikha ng tao ay nagsisimula bilang isang pag-iisip, ay nagdadala ng isang napakalapit sa prinsipyo na maaaring magamit upang kontrolin ang takot. Kung sakaling all thought tends to
Magbihis sarili sa kanyang aktwal na pareho at ito ay wasto, lampas sa anumang makabuluhang espasyo para sa kawalan ng katiyakan. Ito ay katulad ng isang katotohanan na itinuturing na mga puwersang nagtutulak na pangamba at kahirapan ay hindi maaaring makonvert sa mga tuntunin ng katapangan at benepisyo sa pera. Matapos ang pagbagsak ng wall noong 1929 kalye, nagsimulang isaalang-alang ng mga Amerikano ang kahirapan. Unti-unti, ngunit walang pag-aalinlangan na ang ideya ng masa ay crystallized sa kanyang aktwal na parehong, na kung saan ay kilala bilang kawalan ng pag-asa. Ito ay kinakailangan at alinsunod sa mga alituntunin ng kalikasan. Ang takot sa kahirapan, walang gitnang lupa sa pagitan ng kayamanan at kahirapan. Ang mga landas na humahantong sa kayamanan at kahirapan ay naghihiwalay sa isa't isa. Dapat mong tumanggi na tanggapin ang anumang pangyayari na humahantong sa kahirapan kung gusto mo ng kayamanan. Dito, ang terminong kayamanan ay ginagamit sa pinakamalawak na kahulugan nito, kabilang ang espiritual, materyal, pananalapi, at mental na mga ari-arian. Ang pagnanais ay ang pundasyon kung saan maaaring itayo ang kayamanan. Binigyan ka ng kumpletong tagubilin para sa paggamit ng desire sa unang kabanata. Makakahanap ka ng komprehensibong mga tagubilin para sa paghahanda ng iyong isip na gamitin ang desire sa pagsasanay sa kabanatang ito sa takot. Sa makatuwid, ito ang lugar upang itakda ang iyong sarili ng isang hamon na walang alinlangan na tutukuyin ang iyong pag-unawa sa pilosopiyang ito. Maaari kang maging isang propeta sa puntong ito at tumpak na mahulaan kung ano ang hinaharap para sa iyo. Matapos basahin ang kabanatang ito, kung handa kang tumanggap ng kahirapan, malamang natanggapin mo rin ang kahirapan. Hindi mo maiiwasang gawin ang pagpipiliang ito. Kung sakaling humiling ka ng kayamanan, alamin kung anong istruktura at kung magkano ang gagawin. Inaasahan na matupad ka. Alam mo ang daan patungo sa kayamanan. Binigyan ka ng isang mapa ng daan na magpapanatili sa iyo sa kalsadang iyon kung susundin mo ito. Walang iba kundi ikaw ang sisisihin kung hindi ka magsisimula o huminto bago ka makarating doon. Ikaw ang may pananagutan dito. Sapagkat ang pagtanggap ay nangangailangan lamang ng isang bagay na ito rin ang tanging bagay na maaari mong kontrolin, isang estado ng pag-iisip, walang dahilan na makakapigil sa iyong tanggapin ang responsibilidad kung ikaw ay mabibigo o tumanggi na hingin ang kayamanan ng buhay sa ngayon. Maaari lamang hulaan kung ano ang estado ng pag-iisip. Hindi ito mabibili, kailangan itong gawin. Ang pagkabalisa sa kahirapan ay walang iba kundi isang mental na estado. Gayunpaman, ito ay sapat upang pawiin ang mga posibilidad ng tagumpay sa anumang pagsisikap, isang katotohanan na naging horrendously obvious sa panahon ng downturn. Ang takot na ito ay nagpaparalisa ng katuwiran, pumapatay ng imahinasyon, pumapatay ng pag-asa sa sarili, pumapatay ng sigla, pumapatay ng inisyatiba, nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa layunin, naghihikayat sa pagpapaliban, pumapatay ng sigasig, at ginagawang imposibleng kontrolin ang sarili. Inaalis nito ang kagandahan sa personalidad ng isang tao, ginagawang imposibleng mag-isip ng wasto, ginagawang mahirap magkonsentrete, pinagmamasdan ang pagtitiyaga, ginagawang walang silbi ang paghahangad, pinapatay ang ambisyon, nababalot ng memorya, at ginagawang posible ang lahat ng uri ng kabiguan, pumapatay ito ng pag-ibig at pumapatay ang mas mabuting damdamin ng puso, naglalagay ng pagkakamag-anak at malugod na tinatanggap. Sakuna sa 100 mga istruktura, nag-udyok ng pagkabalisa, kahabag-habag at paghihirap at ito sa kabila ng hindi maikakailan na katotohanan na tayo ay nabubuhay sa universo ng labis sa lahat ng nais ng puso, na walang natitira sa atin at ang ating mga pananabik maliban sa kawalan ng malinaw na dahilan. Sa 6 na pangunahing kinatatakutan, ang kahirapan ay walang alinlangan ang pinakamapangwasak. Dahil ito ang pinaka-challenging na master, ito ay nasa tuktok ng listahan. Kailangan ng maraming lakas ng loob upang sabihin ang katotohanan tungkol sa kung saan nagmula ang takot na ito, at higit pang lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan kapag nasabi na ito. Ang minanang hilig ng tao, na mabiktima ng ekonomiya sa kanyang kapwa, ay humantong sa kanyang takot sa kahirapan.
Halos lahat ng mga hayop maliban sa mga tao ay hinihimok ng likas na hilig, ngunit dahil wala silang kakayahang mag-isip, pisikal silang nabiktima ng isa't isa. Hindi pisikal na kinakain ng tao ang kanyang kapwa dahil mayroon siyang mas mahusay na pakiramdam ng intuwisyon at kakayahang mag-isip at mga tuwiran. Sa halip, nagkakaroon siya ng higit na kasiyahan mula sa pagkain sa kanya sa pananalapi. Dahil sa katakawan ng tao, ang bawat batas na maiisip ay ginawa upang protektahan siya mula sa ibang tao. Sa dami ng panahon ng mundo, kung saan alam natin ang anuman, ang edad. Kung saan tayo nakatira ay sa lahat ng mga account isa na hindi pangkaraniwan sa view ng tao. Siklab ng pera. Ang isang tao ay tinitingnan bilang hindi eksakto ang nalalabi sa lupa. Maliban kung maaari siyang magpakita ng isang mataba na balanse sa pananalapi, ngunit kung siya ay may pera, hindi alintana kung paano niya ito nakuha, siya ay isang hari o big shot, siya ay higit sa batas, siya ang namamahala sa politika, siya ang namamahala sa negosyo, at kapag siya ay pumasa, lahat ng nasa paligid niya ay yumuyuko bilang paggalang. Kahirapan ang pinakamalaking pinagmumulan ng pagdurusa at kababaang loob ng tao. Tanging ang mga nabuhay sa kahirapan ang ganap na makakaunawa nito. Naiintindihan ng tao ang takot sa kahirapan. Walang alinlangan na natutunan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mahabang linya ng minanang karanasan na ang ilang tao ay hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa pera at materyal na pag-aari. Ang pinakamasamang bagay tungkol sa akusasyong ito ay totoo na ginagawa itong higit na nakatutuya. Karamihan sa mga pag-aasawa ay pinasimulan ng mga mapagkukunang pinansyal ng isa o pareho ng mga partido. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na ang mga korte ng diborsyo ay puno. Ang tao ay sabik na magkaroon ng kayamanan na gagawin niya ang lahat para makuha ito, mga legal na paraan kung maaari, at iba pang paraan kung kinakailangan o maginhawa. Ang pagsusuri sa sarili ay maaaring magbunyag ng mga kahinaan na ayaw tanggapin ng mga tao. Ang sinumang nagnanais ng higit pa sa buhay kaysa sa pangkaraniwan at kahirapan ay dapat makisali sa ganitong uri ng pagsisiyasat. Habang sinusuri mo ang iyong sarili ng paisa-isa, tandaan na ikaw ang hukom at ang hurado, ang nag-uusig na abogado at ang abogado ng depensa, ang nagsasakdal at ang nasasakdal, at ikaw ay nasa paglilitis din harapin ang mga katotohanan ng direkta. Gumawa ng mga tiyak na pagtatanong sa iyong sarili, at igiit ang mga agarang tugon. Kapag tapos na ang pagtatasa, malalaman mo ang tungkol sa iyong sarili. Kung sa tingin mo ay hindi mo magagawang husgahan ang pagsusuri sa sarili na ito ng may layunin, hilingin sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maging hukom mo habang sinusuri mo ang iyong sarili. Hinahabol mo ang realidad. Kunin ito, anuman ang halaga. Gayunpaman, maaari kang mapahiya ng panandalian. Kung tatanungin kung ano ang pinakakinatatakutan nila, karamihan sa mga tao ay magsasabi, wala akong kinakatakutan, dahil kakaunti ang nakakaalam na sila ay pisikal at espiritual na nakagapos at may kapansanan bilang resulta ng takot, ang sagot ay magiging mali. Ang pakiramdam ng takot ay malabo at malalim na nakatanim na maaaring dalhin ito sa buong buhay ng hindi namamalayan. Ang pagkakaroon ng universal na kalaban na ito ay matutuklasan lamang sa pamamagitan ng matapang na pagsusuri. Magsagawa ng malalim na pananaliksik sa karakter bago simulan ang naturang pagsusuri. Narito ang isang rundown ng mga side effect para sa na dapat mong tingnan. Iba-iba ang mga sintomas ng pag-aalala tungkol sa kahirapan. Madalas na ipinapakita bilang isang kakulangan ng ambisyon, kahandaang tiisin ang pangangailangan, pagtanggap ng anumang kabayaran na maaaring ibigay ng buhay ng walang pagtutol, katamaran, kapwa sa isip at pisikal, kawalan ng drive, malikhaing pag-iisip, lakas at poise. Pag-aatubili. Ang pag-uugali ng pagpapaalam sa ibang tao na magdikta ng iniisip ng isang tao. Nananatiling nag-aalinlangan. Duda. Karaniwang ipinapahayag sa pamamagitan ng paggawa ng mga dahilan at alibi upang pagtakpan, ipaliwanag o paghingi ng paumanhin para sa mga kabiguan ng isang tao. Minsan ipinapahayag din sa pamamagitan ng paghahambing ng sarili sa mga matagumpay na tao o sa pamamagitan ng pagpuna sa kanila. Mag-alala.
Karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng pagturo ng mga kapintasan sa iba, paggastos ng higit sa kaya, pagpapabaya sa hitsura, pagkunot ng noo, at pagsimangot, labis na pagkonsumo ng alkohol, kung minsan sa tulong ng mga gamot, kawalan ng kumpiyansa, poise, pagpapahalaga sa sarili, at pagtitiwala sa sarili. Sobrang pag-iingat. Ang pag-uugali ng pagtutuon sa mga negatibong aspeto ng bawat sitwasyon at pagtalakay sa posibilidad ng pagkabigo kaysa sa mga estratehiya para sa tagumpay. Alam ang bawat isa sa mga paraan upang debakle, ngunit hindi kailanman naghahanap ng mga disenyo upang ilayo sa pagkabigo. Naghihintay hanggang sa tamang panahon upang maisagawa ang mga plano at ideya, hanggang sa ang paghihintay ay maging isang ugali na tumatagal magpakailanman. Nakatuon sa mga nabigo kaysa sa mga nakamit ang tagumpay. Hindi pinapansin ang donut sa kabila ng nakitang butas nito. Pesimismo na maaaring magdulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain, kawalan ng pagpipigil, auto-intoxication, masamang hininga, at negatibong saloobin. Pagpapalitan. Ang ugali ng pagkaantala ng mga gawain na dapat ay natapos noong nakaraang taon hanggang bukas. Paglalagay ng sapat na pagsisikap na gumawa ng mga katwiran at alibi upang maangkin ang tagumpay. Ang side effect na ito ay sinasadya. Konektado sa sobrang pag-iingat, kawalan ng katiyakan at stress. Pagtanggi na kilalanin ang pananagutan. Sa punto kung saan ito ay napakahusay na maaaring layuan. Pagpayag na sumuko kaysa lumaban ng husto. Pagtitiis sa mga hamon sa halip na gamitin ang mga ito bilang mga hakbang sa pagsulong. Sa halip na humingi ng kasaganaan, kayamanan, kasiyahan, at kaligayahan, makipagtawaran sa buhay para sa isang sentimos. Naghahanda para sa kung ano ang gagawin sa kaganapan ng pagkabigo bilang laban sa pagsunog sa lahat ng mga tulay at pag-render ng retreat imposible. Kakulangan ng pagpipigil sa sarili, inisyatiba, sigasig, ambisyon, pag-iimpok, at mahusay na kakayahan sa pangangatuwiran, kadalasan ay ganap na kulang sa mga lugar na ito. Humihingi ng yaman imbes na asahan ang kahirapan. Sa halip na makipagtulungan sa mga humihingi at tumatanggap ng kayamanan, makihalubilo sa mga tumatanggap ng kahirapan. Cash Talks. Ang ilan ay magtatanong, sa anong dahilan ka gumawa ng libro tungkol sa pera? Bakit hindi na lang gumamit ng dolyar para sukatin ang yaman? Para maging patas, may mga maniniwala na may iba pang anyo ng yaman na mas kanais-nais kaysa sa pera. Bagamat may mga kayamanan na hindi masusukat sa dolyar, mayroong milyon-milyong tao na igigiit, ibigay mo sa akin ang lahat ng pera na kailangan ko, at mahahanap ko ang lahat ng gusto ko. Ang mundo ay kamakailan lamang ay nakaranas ng isang kaganapan na nagdulot ng milyon-milyong tao na naparalisa sa pamamagitan ng fear of poverty, na siyang pangunahing dahilan kung bakit ko sinulat ang aklat na ito kung paano makakuha ng pera. Kung paano tinatrato ng ganitong uri ng pangamba ang isang tao ay lubos na ipinakita ni Westroop Pegler sa New York World War, Viz. Ang pera ay mga mollusk shell lamang o mga metal plate o mga piraso ng papel at may mga kapalaran ng kakanyahan na hindi mabibili ng cash pa. Ang karamihan sa pagiging mahirap ay hindi maalala ito at sumusuporta. Kanilang mga espiritu. May nagbabago sa diwa ng isang tao kapag siya ay walang tirahan, nasa lansangan, at hindi makahanap ng trabaho na pinatunayan ng kanyang nakababang balikat, nakasuot ng sombrero, estilo ng paglalakad, at titig. Siya hindi maaaring makalayo mula sa isang pakiramdam ng pangkaraniwan sa mga individual na may kaugalian. Negosyo, sa kabila ng katotohanan na napagtanto niya na ang mga ito ay tiyak na hindi niya katumbas. Karakter, pananaw o kapasidad. Ang mga individual na ito, maging ang kanyang mga kasamahan, ay nararamdaman, pagkatapos ay muli, pakiramdam ng pamamayani at paggalang sa kanya, marahil nang hindi nalalaman, bilang isang pag-urong. Maaari siyang makakuha ng isang panahon, gayunpaman hindi sapat upang magpatuloy sa kanyang acclimated paraan, at hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkuha ng lubhang mahaba. Gayunpaman, ang paghiram ng pera para lamang sa layunin ng pamumuhay ay isang nakapanlulumong karanasan sa loob at sa sarili nito,
at ang pera ay walang kapangyarihang magpasigla sa isang tao tulad ng kinita. Siyempre, talagang walang bahagi nito ang nalalapat sa mga bombs o patuloy na deadbeats, ngunit sa parehong paraan. Sa mga lalaking may karaniwang pagnanasa at kumpiyansa. Ladies disguise depression. Ang mga babae sa magkatulad na kalagayan ay dapat na iba. Kapag iniisip natin ang mga down and outers, kahit papaano ay hindi natin naiisip ang mga babae. Mahirap silang puntahan sa mga pantry ng pagkain, bihira silang mamalimos sa mga lansangan, at hindi matukoy ng mga tao ang bukod sa mga busted na lalaki dahil sa kanilang mga simpleng palatandaan. Naturally, hindi ko tinutukoy ang mga shuffle hugs ng mga lansangan ng lungsod na eksaktong kabaligtaran ng mga kumpirmadong lalaking bombs. Ang tinutukoy ko ay matatalino, disente, at makatuwirang kabataang babae. Sila ay dapat na marami, ngunit ang kanilang kawalan ng pag-asa ay natatakpan. Baka kitilin nila ang sarili nilang buhay. Ang isang tao ay may oras para sa pagmumuni-muni kapag siya ay down at out. Maaaring maglakbay siya ng malayo upang makipag-usap sa isang tao tungkol sa isang trabaho upang malaman na ito ay napuno o na ang trabaho ay nagbabayad lamang ng isang komisyon sa pagbebenta ng ilang walang kabuluhan. Kniknak na walang bibilhin maliban sa awa. Tumanggi siya, at ngayon ay bumalik na siya sa kalye na walang mapupuntahan kundi kahit saan. Patuloy siyang naglalakad. Pakiramdam niya ay mababa siya kapag tumitingin siya sa mga bintana ng tindahan at nakikita ang mga bagay na ginagawa niya, T1, kaya binibigyan niya ng daan ang mga taong humihinto at nagpapapansin. Upang ipahinga ang kanyang mga paa at uminit, gumagala siya sa istasyon ng tren o sa silid-aklatan, ngunit hindi siya naghahanap ng trabaho, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Bagamat maaaring hindi niya ito namamalayan, ang kanyang kawalan ng layunin ay makikilala siya kahit na ang mga linya ng kanyang katawan ay hindi. Baka magaling na siya. Pagsusuot ng mga kasuotang natira noong mga araw na siya ay may matatag na trabaho. Kahit na ano paman, ang mga kasuotan ay hindi maaaring magbalat kayo na nakahang. May epekto ang pera. Nakikita niya ang malaking bilang ng iba, mga accountant o katulong o siyentipikong mga eksperto o cart kamay, abala sa kanilang trabaho at begrudges sa kanila mula sa ibabang bahagi ng kanyang espiritu. Nasa kanila ang kanilang autonomiya, kanilang dignidad at pagkalalaki, at hindi niya talaga makumbinsi ang kanyang sarili na siya ay isang disenteng tao. Gayunpaman, ipinaglalaban niya ito at nagpapakita sa isang perpektong oras ng pagpapasya mamaya. Oras. Ang tanging bagay na nagpapaiba sa kanya ay ang pera. Siya ay magiging kanyang sarili muli na may kaunting pera. Ang ilang mga negosyo ay kumukuha ng pinaka-nakamamanghang benepisyo ng mga individual.